Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kaniyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ginugunita po natin sa ating pagdiriwang ng banal na misa si San Bernabe, na may tunay na pangalan, Jose. Jose pala yung tunay niyang pangalan, ano? Pero saan galing yung pangalang Bernabe? Mamaya, malalaman po natin kung saan nanggaling ang pangalang Bernabe. Bago siya naging alagad ni Jesus, si Bernabe ay isang Levita o mula sa hanay ng mga pari. Kaya naman, namalagi, tumira at tumagal siya sa Jerusalem, kung saan tumira din ang kanyang pamilya at kung saan nagkaroon siya ng mga ari-arian at lupain. Sa kanyang pagiging masugid na alagad, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at lupain, at ang napagbilhan, ibinigay niya sa komunidad ng mga Kristiyano na siyang ginamit sa pagpapalaganap ng pananampalataya kay Kristo. Lahat ng ari-arian niya, no? Binenta niya. Wala siyang tinira sa sarili at ibinigay niya sa mga Kristiyano. Binigay niya sa mga nagpapalaganap ng pananampalatayang Kristyanismo. Ito yung sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Sinabi niya sa kanyang mga apostol nang sila ay isugo nito na ipangaral ang paghahari ng Diyos. Sabi ni Jesus, huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan o yung mga bag ninyo. Huwag kayong magdadala. Ibig sabihin, buong pagtitiwala sa Diyos lamang ang babaunin. Sa kanilang paglalakbay, sa kanilang misyon, tiwala at pananampalataya sa Diyos ang babaunin. Kaya naman sa ating unang pagbasa, si Bernabe ay kinilalang mabuting tao, puspos ng Espiritu Santo at
may matibay na pananampalataya. Hindi kataka-taka na marami siyang nadala sa Panginoon. Ito ang isang matibay na paraan ni Bernabe para magdala ng maraming tao palapit kay Jesus. Ang kanyang pagiging mabuting halimbawa. He was a good example or role model to follow, which made him credible in his preaching. Hindi ba ganon? Kapag nangangaral ka, kailangan nakikita sa iyong buhay. Kapag nagpapangaral ka, ikaw din nagiging mabuting halimbawa. Hindi puro salita, kailangan nakikita sa gawa. And no wonder, his name Joseph was replaced with Barnabas. Yung pangalang Jose, pinalitang Bernabe, which means son of encouragement. Anak na nagpapalakas ng loob. Si Bernabe ang naghikayat sa ibang mga alagad na tanggapin si San Pablo at pagkatiwalaan. Sino ba si San Pablo? Si San Pablo, bagong naging alagad ni Jesus, siya ay mamamatay tao. Siya ay umuusig. At ang pinagpapapatay niya, yung mga naniniwala kay Jesus. Bago siya nagkaroon ng conversion, ganun ang kanyang ginagawa. Inuusig at pinapatay niya ang mga naniniwala kay Jesus. Kaya naman, nung nagbalik loob, nagbagong loob itong si San Pablo, si Bernabe ang naghikayat sa mga alagad na tanggapin si San Pablo. Mahirap, no? Hikayatin ng isang tao na paniwalaan ang isang mamamatay tao. 'Di ba? Paano ka maniniwala? Dati mamamatay tao yan. Pero sa galing niyang maghikayat, sa galing niyang magpalakas ng loob, tinanggap si San Pablo ng mga alagad bilang isang tagasunod ni Kristo. Yung pagiging magaling sa pagpapalakas ng loob ang naging magandang katangian ni Bernabe bilang alagad ni Jesus. At lahat ng ito ay dahil siya ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa lahat. Sa panahon ngayon, ito pong kailangan natin para marami tayong mahikayat na tao ang maging mabuting ehemplo. Mahirap sundan ang isang tao na hindi naman nagsasabuhay ng kanyang pinapangaral. Kaya ang hirap maniwala sa isang tao na walang kredibilidad. Dahil ang kredibilidad ng isang tao nabubuo sa pagiging mabuting ehemplo. Good example. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagiging mabuting ehemplo, kaya nating mabago hindi lang ang tao, kundi ang buong mundo. Dahil ang mabisang paraan ng pagtuturo ay ang pagpapakita ng isang ehemplo. Amen.